Hello! Ngayon, sisilipin natin ang isang napakalaking kwento mula sa aklat na The Great Controversy o sa Filipino, ang Dakilang Tunggalian. Handa na ba kayong malaman ang epic na laban na humubog sa ating mundo? Alam mo yung pakiramdam na kapag nanonood ka ng balita o tumitingin lang sa paligid mo, parang may dalawang puwersang laging nagbabanggaan, di ba? Yung tama laban sa mali. Well, yan mismo yung pakiramdam na sinusubukang ipaliwanag ng aklat na ito. Okay, so ano ba itong unang malaking ideya? Isipin mo, parang isang epic movie. Pero ang setting, ang buong universe. At ang plot, isang matinding labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Dito napapasok yung dalawang bida sa kwento. Sa isang panig, si Kristo, na kumakatawan sa lahat ng mabuti, sa liwanag, sa pag-ibig. Sa kabilang panig naman, si Satanas, na kumakatawan sa lahat ng masama. Sila yung sentro ng buong tunggalian. So, paano ba nagsimula ang lahat ng gulo? Ayon sa aklat, hindi ito nagsimula dito sa lupa, kundi sa langit. May isang napakagandang anghel, si Lucifer. Pero sa puso niya, nagkaroon ng inggit at pride. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos. Dito nag-umpisa ang lahat. At dito makikita talaga yung pinagkakaiba ng dalawang panig. Ang gobyerno ng Diyos, puro pag-ibig, kalayaan, katotohanan. Pero yung paraan ni Satanas, baliktad, puro pansarili, panloloko, at gusto niyang kontrolin ang lahat. Sobrang magkasalumat, no? Okay, so, kung may ganito kalaking labanan na nangyayari, paano natin nalaman? May nag-text ba? May nag-email? Dito pumapasok yung ating next topic. Itong librong mismo na pinag-uusapan natin, isinulat talaga para ikwento yung napakahabang sagupaan na yan, mula sa pinakaumpisa hanggang sa pinakadulo. Pero saan galing ang impormasyon ng librong to? Ang sagot, ayon sa aklat, ay mula sa isa pang mas luma at mas mahalagang aklat, ang banal na Biblia. Ito ang nagsisilbing blueprint niya. At ang Biblia, hindi yan basta na lang lumitaw. May proseso. Nagsimula yan sa mga kwentong pinasa-pasa. Tapos, sa loob ng napakahabang panahon, iba't ibang tao ang ginabayan ng Diyos para isulat ang mga ito, hanggang sa mabuo ang isang aklat na puno ng mensahe ng Diyos para sa atin. Kaya ang punto ay ito. Ayon sa aklat, ang Biblia ay hindi lang basta koleksyon ng mga kwento. Para itong isang guide, isang special na tool para tulungan tayong makita kung ano ang totoo at kung ano ang panlilinlang, at para bigyan tayo ng lakas laban sa kasamaan. Ngayon, sa gitna ng lahat ng labanan at kaguluhan, may isang bagay na hindi kailanman nagbago. At yon ang ikatlong tema natin, ang pag-ibig ng Diyos. Dito sa kwento, kahit ilang beses pa nagkamali ang mga tao, kahit tumalikod sila, hindi sila sinukuan ng Diyos. Yung pagmamahal niya laging nandun, laging naghahanap ng paraan para tulungan sila. Ang ganda ng pagkakasabi, di ba? Parang isang malakas na alon daw ang pag-ibig ng Diyos. Kahit anong dumi o pagkakamali, kayang-kaya nitong anurin at linisin. Isang pag-ibig na hindi mo kayang sukatin. At ang pinaka-ultimate na patunay ng pag-ibig na yan, noong ipinadala niya si Jesus. Si Jesus ang naging tulay. Siya ang nagpakita sa lahat na, oy, may pag-asa, may daan pabalik sa Diyos. At hindi lang yan puro salita. Sa Biblia, puno yan ng mga kwento ng proteksyon. Sina Noe, Jose, Daniel, lahat sila dumaan sa mga imposible at nakakatakot na sitwasyon. Pero anong nangyari? Iniligtas sila. Pinapakita lang nito na hindi niya pinapabayaan ang mga tao niya. At meron pa, yung konsepto ng guardian angel. Sinasabi na bawat isang sumusunod kay Kristo ay may kasamang anghel na nagbabantay at nagpoprotekta. Wow, di ba? Isang napaka-comforting na isipin. Siyempre, lahat ng magandang kwento may katapusan. At para sa pinakadakilang labanan na ito, ano kaya ang ending? Alamin natin. At ito ang good news. Lahat ng paghihirap, lahat ng problema, lahat ng sakit na nararanasan natin, hindi yan forever. Sinasabi ng aklat na may hangganan ng lahat ng ito. At sa grand finale, walang suspense. Malinaw na sinasabi kung sino ang mananalo. Magkakaroon ng isang walang hanggan at maluwalhating tagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. End of story. Panalo ang mabuti. Kaya i-imagine mo to, isang mundo na wala ng kasalanan, wala ng iiyak,
Wala nang takot, yan ang pangako. Isang buong universe na ligtas at payapa bumalik sa dati nitong perfectong kalagayan. Kaya, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Kung alam mo na ang pinakadakilang kwento sa lahat ay may garantisadong happy ending, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga hamon na kinakaharap mo ngayon? Isang magandang bagay na pag-isipan.